Napagtala ang Department of Health ng pagtaas ng kaso ng acute respiratory infections sa mga evacuation center sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Binabantayan din ng ahensya ang kaso ng diarrhea at leptospirosis. Kaugnay niyan, makakausap natin si DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl, sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. ASEC, gaano karaming evacuees po ang tinamaan ng ubo at sipon? Yes, wala pa tayong eksaktong numero, Cheryl, no, kasi patuloy na pumapasok ang ating mga reports. Yung sinabi ng ating kalihim na si Secretary Erbosa is a general observation. Malalaman natin na sa isang evacuation center, magkakatabi kasi yung mga tao. Kaya yung paghawa ng virus kasi yan yung sa ubo at sa sipon, madali po siyang mapasa-pasa. Tinatawag natin siyang influenza-like illness kasi yung mga simptomas ay ubo, sipon, pananakit ng katawan, naiiwasan naman po siya. Bukod po sa ubo at sipon, binabantayan din ho yung kaso ng diarrhea at leptospirosis. Ano na ho ba? Yes, May tinitingnan latest rin. count po ba tayo? Sorry, Asek. Go ahead. Yes, wala pa tayong latest count at Cheryl, no? Kasi ongoing ang response natin, and let's not forget na meron pang isang ongoing super typhoon. So yung mga data natin for updating pa yan. Ang ating leptospirosis at na ating diarrhea, binabantayan natin yan dahil kapag meron tayong sakuna tulad ng bagyo, lalo na pag bagyo, tubig yung apektado. Ang tubig natin ay maaaring makontamina ng mga mikrobyo. Tapos ang tubig rin ang nagdadala pagka nagbaha ng ating leptospirosis na nagmumula sa mikrobyo galing sa bakterya na nasa ihi ng ating daga. So pag nangyayari po yan na inaantabayanan natin, bagamat yung latest count natin ng leptospirosis, pababa yung trend, yan po ay na-record mga 2 weeks ago pa, bago pa man dumating si Christine at si Leon. So kailangan na pagmasyagan natin ang ating mangyayari in the next 1 to 2 weeks kasi yung sintomas niyan ay walang lumalabas in the next 2 weeks. Ano pong intervention ang ginagawa po ng pamahalaan ng DOH para po mas ma-contain or hindi po dumami yung kaso ng diarrhea and leptospirosis? Sa ating pag-iwas sa diarrhea, Cheryl, no, ang pinakamainam na pag-iwas diyan pagka meron tayong duda sa ating tubig, kahit malinaw ang itsura nito, pakuluan natin ng 2 minuto. Oras na bumula yung tubig sa pagkulo, saka natin oorasan ng 2 minuto. Pagkatapos ay patayin, palamigin hanggang pagka malamig na siya, kanaw-kanawin ng malinis na kutsara para magkaroon uli ng konting lasa. Cheryl, ang tubig kasi pag pinakuluan, nagiging flat yung lasa niya, para siyang mapakla yung lasa. So, malinis 'yon pero minsan hindi siya iniinom dahil kulang sa lasa. So, pwede yung lagyan, halu-haluin ng malinis na kutsara. Tapos meron din tayong pinamimigay na mga aqua tabs or chlorine tablets sa mga evacuation centers. Ito naman po ay merong mga instructions sa pakete kung paano siya hinahalo. Yan po kapag bagong halo, medyo parang may amoy chlorine. Kung ano po yung amoy ba ng swimming pool na bagong linis, parang ganun yung amoy niya. Pero yan po ay ligtas, lalo na ho kung ito ay galing sa mga chlorine tablets or solution na binibigay sa evacuation center. Mhm. Asek, bukod nga po dito sa pananalasa ng dalawang magkasunod na bagyo, ngayon naman po marami sa mga kapatid natin yung abala na sa paghahanda sa pagbiyahe at pagbisita sa mga sementeryo ngayong undas. Ano po ang health tips, paalala natin sa ating mga kababayan? Yes, Cheryl, pwede nating sumahin, no? Paano ba ang lakbay natin papunta sa puntod ng ating mga minamahal sa buhay? Sunod-sunod yan, may mga pagkakataon para maging malusog. Una, lalo na sa ating mga luluwas ng Maynila or ng ibang mga syudad at pupunta sa malalayong lugar, siguraduhin po natin na wag ho tayong nakainom, lalo na yung magmamaneho. Ang problema ho kasi ngayon, maaaring, hindi pala maaari, Cheryl, no? Marami talagang mga motorista na sa labas dyan at ang ating pasensya ay masusubukan, number one. At number two, dapat alerto tayo habang nagmamaneho. Hindi maganda ang pag-inom ng kahit na anong mga alak, lalo na kapag magsisimula na tayong magmaneho or bago tayo magmaneho. So umiwas po dyan para iwas sa sakuna sa daan. Ikalawa, yung mismong sasakyan natin, may acronym dyan yung ating LTO, the Department of Transportation, yung blow bag set, no? Hindi ko napapasukin yung details nun kasi hindi naman ako sa Department of Transportation, pero suma total, siguraduhin natin yung sasakyan natin ay kung tayo'y malusog, malusog rin
yung makina, yung sasakyan, yung ibang mga parte niya para hindi tayo nagiging biktima ng aksidente sa daan. Ngayon, pag tayo'y nakarating na dun sa ating pupuntahan, siguraduhin na yung pagkain na baon natin, una sa lahat ay mas maganda kung magluto po tayo ng sarili nating pagkain, no? Masustansyang pagkain at baon. Pag nandun na tayo sa lugar natin, tignan natin kung anong estado, wag natin patagalin na masyadong matagal na tipong kahapon pa tayo nagluto tapos ngayon natin kakainin para iwas tayo sa food poisoning. Maghugas tayo lagi ng kamay para tayo ay hindi magkontamina sa pagkain natin at yung tubig natin dapat malinis. And then, before we go, dapat yung ating basura ay ating linisan para hindi siya pupuntahan ng mga daga na ang mga daga naman ang nagdadala ng leptospirosis, di ba? Ang waste management natin, kailangan maayos yan. So in a nutshell, Cheryl, yun yung mga pwede nating gawin para maging malusog ang ating undas. Marami pong salamat, ASEC Albert Domingo ng DOH. Ibinaba ng Pag-asa sa typhoon category ang bagyong Leon. Sa kabila nito, nananatiling malakas ang hangin at pagbugso ng bagyo. Sa ngayon, ibinaba na sa signal number 3 ang Batanes at signal number 2 sa Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa mainland Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portions ng Benguet at Ilocos Provinces. Ayon sa Pag-asa, posibleng mamayang gabi o bukas lalabas ng bansa ang bagyo. Tinatayang magla-landfall ito sa Taiwan at saka hihina.